ilan na ho? 13,000, tama ho ba? Nasa 13,000 na yung dumudulog ho sa PAOK or 6,000 ang dumudulog sa PAOK Uh, on this mga lending apps? 13,000 na po. 13,000. Mhm. Uh, we have received since we started a campaign against abusive online lending applications po, lalo na doon sa kanilang mga abusado mga kolektor, we have received more than 13,000 online complaints. Mhm. Then again, dahil po sa kinakailangang sumpaan nila yung kanilang salaysay, permahan po nila, nag-set up po kami ng one-stop shop dito sa PAOK simula kahapon. At hanggang kanina, malapit-lapit 100 na po yung aktual na Pumupunta. pumunta Mhm. rito at pumirma ng kanilang mga complaints. Mhm, mhm. Ito pong inyong campaign sa crackdown dito sa mga abusadong lending app, kailan ho ito nagsimula at bakit mas pinaigting? Nakita ho ba talaga na eto, kagaya nito, ay ganito na kagrabe ang problema? Yes, ma'am. Actually, around March pa lang, nag-develop na po kami ng mga kaso. Unfortunately, medyo mahina yung naging pagtugon ng ibang mga complainants, no? So hindi sila agarang pumunta po rito, mangilan-ilan po lamang ang pumunta ng aktual, kaya yung resolusyon ng mga kasong isinampa namin medyo mahina. Na-dismiss po yung mga kaso. So ang aming napag-usapan dahil patuloy, Cheryl patuloy yung complaints every day, libo-libo ang aming natatanggap na mga emails, no? So Mhm. ang ginawa namin was pinapunta na namin sila dito. We set up a one-stop shop kasama ang PNP at saka yung SEC Hmm. para sila na lang ang pupunta rito, the forms are ready, the lawyers are here, and itatype namin mga complaints at i-consolidate namin. Once we have consolidated them and enough yung evidence, isasampa po namin. Then SEC will issue its corresponding cease and desist order. Mhm. So far doon po sa 13,000, nakolate naman na natin yung mga basic information na kailangan. So, marami ba talagang lending app ang illegal? Kasi hindi naman po, just to be clear, sabi ko nga kanina, hindi po lahat ng lending apps ay illegal. Meron po yan na Yes, mga ma'am. rehistrado naman sa SEC. Pero base po Yes. doon sa initial na mga detalye na nakukuha po ng PAOK, ay ano po ba, samot-sari ba to? May legal, may illegal, meron lang legal pero abusado lang talaga? Yes, Cheryl. Samot-sari. Una, may mga legal talaga. Kaya lang yung kanilang mga collection agencies are engaged in abusive collection practices na pinagbabawal po ng ating Securities and Exchange Commission. We also Hmm. do a crackdown against them. Una po yun. Legal, pero yung kanilang third-party collection agencies, abusado yung pamamaraan ng pangolekta, kaya we do crackdown also. Pangalawa, meron ho talaga mga applications na wala talagang karampatang lisensya magmula sa ating SEC. Kaya yun po, atin pong hinahabol ang mga yon. Total crackdown po talaga mga yon. Mhm. Pangatlo naman talaga, merong mga legal na mga kumpanya, pero yung kanilang mga applications pala ay nakadikit doon sa mga foreign companies na walang karampatang mga lisensya dito sa atin. In fact, we have seen links between foreign companies, foreign businessmen who are not paying their taxes in the Philippines but have launched their applications in the Philippines through Google Play Store and Apple Play Store. So samot-sari po yung problema. Ang nakakalungkot dito, Cheryl, yung practices nila ng pagpapautang kakaiba. Halimbawa, nagpi-fill up pa lang ibang kababayan natin ng application form. Automatic na po na-download yung pautang. Mhm. Hindi pa naman sila pumipirma doon sa aktual na kontrata. Then, yung pamamaraan ng pagkolekta, 6-7 araw, bago yung actual na due date, meron na po silang matatanggap ng mga harassment. Worse, may mga harassment na talagang borderline criminal, death threats, nagpapanggap na meron ng mga arrest warrants, nagpapanggap na meron ng mga actual cases, case resolutions. In some cases pa nga meron kami dito complainant, pinadalan po ng isang punerarya, pinadalan po ng kabaong
no? So, Oh my. nakakabahala ito kaya tinugunan po ng PAOK ito sapagkat ang kautusan po ng Pangulo is lahat po ng mga kababayan natin ay nagiging biktima ng abusadong scam sa katulad ng mga ito, mapaola, POG or whatsoever, pinatutugunan po sa amin. Mhm. So, sino po ang lead agency na dapat nagmo-monitor, nagbabantay dito po sa mga illegal? Doon po tayo sa illegal na lending apps. At sino rin yung doon na dapat nagbabantay sa mga legal na ganito umaabuso naman po pala. Kasi sa PAOK, kayo po takbuhan. 'Di ba? Tinatakbuhan po kayo ng ganitong mga problema. Pero nasa ilalim po ba ninyo yung pagbabantay dito? Kayo po ba ang ahensyang dapat nagbabantay? Well, Iilan lang dun sa kayo. pangalawang tanong, Cheryl. Oo. Doon sa legal, Cheryl. Opo. Doon sa legal po, ang directly mandated to regulate them is basically the Securities and Exchange Commission. Mm. Sila po ang primary agency po dito. Sa mga legal po yan. In fairness to them, they have closed hundreds already. Nung nagsimula po yung crackdown, nung inutusan po kami ng Executive Secretary at saka ng Pangulo na mag-crackdown sa problema ng mga OLA, higit 200 na rin po ang kanilang mga naipasara na mga deficient tinatawag deficient in terms of the regulatory the reportorial duties. Ito yung mga lending companies, online applications na hindi na nagsasubmit ng kanilang mga reportorial requirements. So naipasara po yan, napakarami na po niyan. Ngayon, together with NBI, kami po ay nagkasana rin po ng mga operation. May mga naipasara po kami mga applications. Unfortunately, bagamat naipasara namin, a few days, weeks after, may bagong application na naman na sila din yung nagpapatakbo. Sapagkat yung mga financiers nga po, Ms. Cheryl, wala rito sa Pilipinas eh. It's like a POGO problem all over again. Oh. Now, dun sa mga illegal, that is a law enforcement issue. Kaya po, sa pangunguna ng ating bagong Chief PNP, General Nick Torre, pumunta po rito ang CIDG at saka yung ACG kahapon. Katuwang po natin sila. Kami lang po sa PAOK ang taga-coordinate. Pero ang hinihingan po namin ng tulong sa problemang ito ay yung PNP, yung SEC. Eventually po, makakasama po natin dito yung Department of Justice kapag panahon na para mag-submit na tayo ng mga reklamo. Mhm. Okay, saan ho pumapasok yung scam sa usaping ito? May panluloko nga ba talagang nangyayari? Meron talaga, Ms. Cheryl. Una, very deceptive yung kanilang marketing strategies. Halimbawa, sasabihin nila ng interest ay ganitong porsyento. 10 hanggang 15%. Dapat po nating tandaan na wala na ho tayong batas laban sa usurious debt practices. Ibig sabihin, wala na ho yung anti-usury law natin, yung batas na nagbabawal sa pagpapataw ng napakataas na interes sa mga pautang. Wala na po yun. Kaya importante, paalala sa ating mga kababayan, kinakailangan maging mapanuri po sila sa pagbabasa ng fine print ng kontrata na pinapasukan nilang mga pautang. Now, going back, sa tanong po ninyo, meron ho ba talagang scam? Meron. Una, gaya ng nasabi ko, spurious yung kanilang marketing strategy sapagkat yung pinapataw ng mga interes sa pautang ay napakataas. Halimbawa, umutang ka ng 10,000 sa principal, pero nang dinownload sa bank account mo or dinownload doon sa fintech mo, sa financial technology application mo, napakalaki nung naibawas, sometimes up to 50%. Pangalawa, isang problema pa po rito ay yung kanilang collection strategies na nga po. Nakasulat po kasi doon, binibigyan mo sila, ikaw bilang mangungutang, binibigyan mo sila ng karapatan para magkaroon ng access doon sa iyong social media accounts at maging sa iyong contact list sa iyong cellphone. Ngayon, maliwanag ho dapat yon na yon ay for guarantor purposes po lamang. Unfortunately, hindi siya lumalabas na for guarantor purposes lamang. Hindi lamang siya lumalabas for background investigation purposes. Lumalabas po na kaya pala nila kinukuha yan ay sapagkat kung magkaroon ka lang ng konting delay doon sa pagbabayad mo ng iyong pautang, lahat ng nasa contact list mo
mapa-social media man yan or sa iyong mobile phone, ay gagamitin po nila para maharas po kayo. Mhm. So, napakaraming scam pa po neto. In fact, meron kaming mga iniimbestagahan na yung ibang mga online lending application apps po sa atin ay apparently may connection din po doon sa mga dating mga Pogo. So, yun ang kinakabahala namin together with the SEC and the PNP. Mhm. Can you walk us through, Sir Winston, paano ba yung proseso sa mga online lending app? Yung tamang proseso, yung talagang legit, yung meron silang registration sa SEC. At saka, gaano ba kalaking interest lang dapat? Kasi katulad nung kaninang storya ni Catherine, ano, yung umabot sa 4 million, yung kanyang Yes. utang, biruin nyo, 50,000 yung kanyang inutang. Ang na-download sa kanya, 32,000 na lang in advance na kagad yung interest. Tapos ang sabi niya, 5% interest na na payable in 128 days. Yung 5% baka hindi naintindihan ng mga kababayan kasi natin, baka akala nila 5% parang the entire 128 days, pero 5% every day pala ang ibig sabihin. Ano nga po ba? Go ahead, Sir Winston. Diyan po pumapasok yung reception po nila. Gaya nga po nung nasabi ko po kanina, wala na ho kasi tayong anti-usury law. So, yung tahasang pagbabawal sa mataas na interes sa pinapato sa pautang ay hindi na po nasasabatas sa atin. Kung kaya't napakahalagang basahin nila yung kanilang fine print. Ano po ba ang legal? Ang unang mong dapat tingnan is, kayo ay nagkakasundo doon sa kondisyon ng pagpapautang. Halimbawa, maliwanag dapat na sinasabi ng interes ay kung 5%, 5% kada kailan. 5% po ba yung sum total ng principal o 5% po ba kada buwanan out of the 120 days? Halimbawa, that would mean 20%. 20% in total kasi 5% per month. Or does it mean 5% for the sum total of the 120 days? So, dapat maliwanag po yun. Pangalawa, yung term loan na tinatawag. Ano po ba yung extent ng term loan? Is it only 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months? Dapat po written on paper po yan. Wala hong nagbabawal kung gaano kahaba yung term loan. Wala hong pagbabawal po dyan. It could be as short as 30 days for, let us say, for a loan amount of 2,000 to 5,000, or it could go as long as a year or 18 months depending if it runs to the millions. Ang importante lang is yung term loan, how long is the term of payment ay dapat maliwanag doon sa fine print na pinipirmahan mo or doon sa digital copy ng pinipirmahan mong loan contract. Next, collection practices. Maliwanag po dapat na yung personal data po ninyo, yung inyong personal data na inyong ibinibigay doon sa loan company ay hindi ho nila po pwedeng ibigay doon sa third party collection company or collection services. Bakit po? That is already a violation of your data privacy. All of these, Ms. Cheryl, are social identifiers. Your Facebook account, your name, your picture, and so on and so forth. All of that are social identifiers that are protected by data privacy. Therefore, no amount of contract should transfer those data to a third party. Dapat maliwanag po yun. Hindi dapat payagan nung nangungutang yung nagpapautang sa kanya na matransfer yung mga social identifiers na yun, yung mga datos na yun. Sapagkat yon ang pagmumulan ng gulo. Sapagkat ang ginagamit ng depensa, Ms. Cheryl, nitong mga nangaabuso ng mga online lending company is this. Hindi naman kami ang nangongolekta eh. Hindi naman kami ang nagiging abusado. Ang abusado ay yung binigyan namin ng karapatan na mangolekta on our behalf. Yun ang nagiging depensa nila. But, no? So, hindi pwede, sasabihin hindi nyo yun enough na rason para wala na Yes. silang pananagutan.
That is not reason enough that would absolve them of criminal liability in as much as they have surrendered the social identifiers of the data of the people who took the loan to a different company without their expressed consent. Bawal Mhm. po 'yon under the data privacy law. Now, other things that they should look out for as red flags kapag sila ay pumipirma sa mga pautang. Next is, hindi kapag dinownload automatic yung pautang, wala pa silang digital signature doon sa digital contract, immediately call the attention of the SEC, PAOK, CIDG, and so on and so forth. Because that is a red flag antimano. Right there and then, red flag na po yan. Then, Mhm. next, clarify with the lending company or the online lending app kailan magsisimula yung pangongolekta nila ng pautang. Mhm. Does it mean a day after that a day prior to the contracts ang tawag nga dito yung pag-good ng kontrata, or is it after a day? Kasi yung iba po 6 days before, 1 week before, makakatanggap ka na ng mga harassment ng mga pang Mhm. pangongolekta. So generally it is all in the fine print. Kanina po may pumunta ritong 5, pinakikinggan ko yung kanilang kwento. Ang nakuha ko is kadalasan kasi dahil sa medyo hirap sa buhay ang ating mga kaibigan, mga kababayan na kumakapit po ng patalim sa mga abusadong online lending applications na ito, hindi na po nila binabasa kasi yung fine Aha, print ng correct. digital contract na binibigay sa kanila. Huwag pong ganoon mga kababayan kasi doon po kayo maabuso. Aha. So talagang, kung doon sa mga hindi nagbasa, pumirma na lang, may laban pa ba kung sobra-sobra na ring, baon na po sila at grabe na rin yung panghaharas? Or, Yes, matibay ma'am. na yun na ebidensya, Sir Winston, noong lending app company na pumirma sila eh. Hindi na namin problema yun, pumayag sila sa aming mga rules or sa Yes, pumirma contract. po sila, maaring dahil sa kanilang pagmamadali na makuha yung pera dahil gipit nga sila sa buhay, maaring napapirma sila doon sa mataas na mga interes. Pwede po Mm. yun. Pero hindi po sila pumirma na yung kanilang mga datos ng mga pribado ay ipamahagi sa mga taong walang kinalaman doon sa transaksyon ng pagpapautang. So that is already a criminal liability. Pangalawa po, hindi po sila pumirma na sila ay maging subject to harassment, online harassment, death threats, and so on and so forth. Kaya po, tumugon po ang PAOK dito sa pakikipagtulungan ng SEC at saka ng PNP sapagkat sobrang dami na ho na iparating na namin sa aming mga principal. Beyond our executive director, umakyat na po tayo hanggang sa executive secretary at nalaman na rin po ng ating Pangulo na maraming problemang katulad ng ganito. Kaya tumugon kami. Kaya ang aming panawagan, Ms. Cheryl, sa tulong na rin po yung inyong programa is sa ating mga kababayan, una na naging mga biktima, patuloy ho kayong pumunta rito hanggang Sabado, bukas ho kami. In fact, ngayong Sabado, meron kaming mass filing po ulit, mass reporting na tinatawag. Pangalawa po, alam naman ho natin dumarating ang pagkakataon nagigipit tayo sa pangangailangan natin sa buhay, maging maingat at maging mapanuri po tayo. Mhm. Meron pong listahan ang Securities and Exchange Commission ng mga legal na mga online lending apps. Simply go to their website. At yun po ang ating tangkilikin. Pag wala po doon, red flag po yun, mag-atubili po kayo. Mhm. Ito pong one-stop shop ay saan po ito, Sir Winston? We are located, Ms. Cheryl, at 50 Williams Street, corner FB Harrison in Pasay City. Ito po ang nagsisilbing aming temporaryong opisina dito sa Southern Metro Manila. You can drop by anytime and from tomorrow until Saturday. Then, kapag meron po tayong sapat na manpower at saka resources, tayo po ay pupunta sa mga probinsya next week naman po. Oo. Sapagkat ang kulang kasi dito, Ma'am Cheryl,
bagamat nagre-report sila online, hindi kami maka-aksyon right there and then kasi kailangan po yung pirma nila doon sa kanilang sinumpaang salaysay. Oo. So, yung tinatanggap namin na 13,000 and counting na mga reklamo online, kinokolate po namin yon on the basis para ma-identify namin kung anong mga online apps ang talagang talamak yung problema. Mhm. Pero, for the purpose of filing the cases, we need them to affix their signatures. Kaya Mhm. po, meron tayong one-stop shop dito sa Pasay, dito sa Southern Metro Manila. And once we get enough resources by next week, Monday, we will do our best para makapunta po kami sa mga kalapit na mga probinsya and eventually Visayas and Mindanao and Northern Luzon para matugunan po namin yung inyong mga problema sapagkat naririnig po namin kayo. You have flooded our official email addresses and even our social media accounts. Mm. Punong-puno po kami on a daily basis and we Mhm. will try our best to respond to your queries and to your problems. Baka po since katuwang nyo naman dyan ng PNP, baka, I know, konti po ang manpower ng PAOK, ano? Ay, baka yung mga sa police stations, hindi po bang pwedeng doon na lang, tapos i-collate, tapos isubmit po sa PAOK? Pwede rin po yun, makipag-coordinate din po kami sa SEC, sa pertinent division under SEC at we'll call the attention and talk to our colleagues sa PNP nang sa gayon po ay pwede po magawa yung inyong suhestyon na yon. Oo. Pero in the meantime, yung dito sa Metro Manila, kalapit ng mga probinsya, hanggang Sabado, mag-aantay po kami. Then, let's see how we proceed in the next few days. Opo, kasi para din ang PAOK makapag-concentrate dito sa gagawing pagpuksa sa mga illegal na lending apps. At saka yun din pong mga legal pero umaabuso. At least itong pagkukulate ng mga detalyeng ito o yung mga complaint po ng ating mga kababayan, madaling maaabot kasi lahat naman may police station. Then at the same time, isasubmit na lamang po sa PAOK, 'di ba? Mas marami po or mas makapag-concentrate po kayo doon sa talagang mas malaking problema dito sa mga abusadong mga lending apps po na ito. May hotline number po ba ang PAOK, Sir Winston? Meron po, unfortunately, hindi ko kabisado. Ay, okay. Ipapapost ko po mamaya doon sa aming Facebook page ang aming mobile number na tumatanggap po ng tawag on a daily basis. Okay, tingnan ko lamang po itong mga mensahe ng ating mga kababayan before we let you go, Sir Winston. Si Mark Mendez, yung mga online lending, konektado po ba yan sa mga POGO? Like you said, mukhang, ini-establish pa mukhang, Mark, mukhang konektado. Baka po kasi sila rin yan dahil bawal na ang POGO. Si Annalyn Catherine, kasali po ba dito ang agency na hired po ng Pag-ibig? Uy, yung ating Pag-ibig sa mga kapatid natin na nakikinig mula sa Pag-ibig, baka ho, ito, mapaabot din namin sa inyo yung mensahe kasi ito, legit na to Pag-ibig na to, Sir Winston, na kung maningil, hindi nga lang lending app, pero yung mga kolektor, yung mga collection agencies, grabe po manakot. Kahit nag-partial payment na, nanakot pa rin na kesyo kukuha sila ng ari-arian mo. Grabe din yung mga collection na agencies na ito. Si Mary Lily Matawaran, kahit po sa credit card, yung pong third party or yung collecting agents po ang abusado. Sobrang maningil, sobra-sobra po, balo ng interest. Covered po ba yan? Ayan, at si Laila Santos, sa side naman po ng lenders, ano po ba ang habol nila sa batas kung sakaling hindi talaga nagbabayad ang mga nangutang? Ayun. Sir, Winston. Isa-isahin po natin dun sa mga ibang, lahat po ng mga reklamo ninyo, yan man ay may kinalaman doon sa mga collection agencies na mga manpower and so on and so forth, may kinalaman man yan sa DOLE, Pag-ibig or what, maaari po ninyong iparating sa amin at kami makipagbigay ugnayan doon sa pertinent agency po. Ang aming trabaho naman po is we are a coordinating agency. We coordinate with the different agencies of government. Next, ano naman po yung magagawa ng
ng lending company doon sa mga hindi nagbabayad ng kanilang mga pautang. Well, it's really up to you on how to be able to put in the fine print of your contract collateral terms to be able to get back the principal of kung ano pinautang ninyo sa kanila. Kung masyado kayong maluwag sa pagpapautang na wala ng collateral terms, you also put yourselves at risk. But then again, it really depends on how you do your business. Correct. Oo. That's the risk that you take also. But that's also the reason, mga kapatid, yung mga walang collateral, itong mga lending app, kaya mas malaki din yung kanilang interest. But the thing also is, 'di ba? Hindi naman kailangan umabuso. Hindi naman kailangang mangharas po kayo to the point na, naku, tama ba? Meron ng mga kwento na nagpapakamatay na, nagsusuicide na, nawawala na sa tamang pag-iisip. Talagang hindi Yes, na. ma'am. O yun, ganun po ang mga kwento. Yeah, we received so many reports of mental health issues, Mm-mm. mga suicide attempts, mga nakakalungkot ho, no? So, Mhm. kasi marami na kami mga reklamo natanggap, pumunta na rito, tinanggap namin yung mga salaysay. Nung mga nakaraang mga buwan pa, may mga inaksyonan na kami, pero hindi kasi maubos-ubos. Opo. Kaya tinitingnan namin na talaga may pamamaraan dito na maaaring may kinalaman din yung mga nagsarang mga pogo. Bakit? Kasi bakit ang ganito kababastos? Ang kanilang Aha. pamamaraan ng pangolekta. Hindi naman ganito ang mga Pilipino trumato ng kanilang kapwa Pilipino eh. Aha. So we find this culture, this manner of collection to be very foreign to our culture. Aha. Pero yun daw pong mga naniningil, paano? Nakakausap talaga nila sa telepono? Yes, ma'am. So May mga mga Pilipino nahuli nga ho rin? kami, di ho ba? Ma'am, may mga nahuli din ho kami talaga eh. Ah, We were able to close two big apps noong late January. aha. And napunta po sila dito sa aming opisina. Kinausap namin yung mga kababayan natin na nangongolekta. Inaamin naman nila na meron silang ganoong script or template na sinusundan. So, binigyan namin sila ng konting pangaral. Sabi namin bakit kinakailangan yung gawin yon? Yun daw ho ang template, yun ang kanilang business model. Sabi ko nga nung nakausap ko yung mga kababayan natin, hindi tama yung business model ninyo. Kapwa Pilipino ninyo yung inyong binababoy. To be honest, Ang medyo nakakapanlumo. siguro ang rason din, kailangan ko ho ng trabaho. Ito lang ang trabahong nakukuha ko. Kesa wala rin akong kitain. Parang ang dami, no? Sanga-sanga na po itong problemang ito. But then again, well, patuloy din po kaming magbabantay at hihingi po sa inyo ng update sa development na ito. Again, Sir Winston, mensahe po sa mga kababayan natin na biktima ng ganitong klaseng pang-aabuso ng mga lending apps. Again, saan po sila pwedeng lumapit at humingi ng tulong? Two things, ma'am. Yung una po, kung kayo biktima na ng mga abusive na pamamaraan ng pangolekta, makipagbigay ugnayan po sa tatlong ahensya. Pwede ho kayong dumulog dito sa PAOK. We are at 50 Williams Street, corner FB Harrison in Pasay City. Pangalawa, pwede ho kayong dumirekta doon sa Securities and Exchange Commission sa inyong mga probinsya o di kaya sa inyong mga rehiyon. Pwede rin po kayong dumulog sa inyong mga lokal na mga municipal police stations. Ngayon po, kung hindi ho maging mabilis ang pagtugon ng ibang mga ahensya, send us an email at i-collect po namin iyon. Titingnan namin kung saan kami next pupunta para sa aming one-stop shop. Pangalawa at higit na pinakaimportante sa lahat po ng mga nagigipit nating mga kababayan, maging maingat po sa pagpirma ng mga kontratang inyong pinapasok na may kinalaman sa pautang. Mas importante, tingnan ninyo kung yung online lending application ba na inyong uutangan ay nasa listahan ng mga lehitimong mga OLA under the Securities and Exchange Commission. Salamat po at gabayan tayo lagi ng ating Panginoon.